ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:06 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Sa mga biyan ka mainit nga Miyerkules sa aton nga tanan, adlaw kita subong sang Agosto 13 tuig 2025. Mga biyan, welcome sa pagpangalagad naton diri sa programa Balita Sosyal. Kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Arellano. Subong mga abyan no sang Miyerkules, madamo-damo kita nga mga topiko nga pagpatpaton sa aton man nga pagpangalagad diri sa programa Balita Sosyal. Sana diri mga abyan no magakuha kita sang update kaupod later on sa aton nga Regional Director sa National Commission of Senior Citizens. Ini natuhoy mga abyan no sa anunsyo sang aton man nga komisyon nga para no sa mga senior naton nga nagaedad 80, 85, 90 kag 95 years old. Alino July 1 to December 31, 2024 ang ato no nga NSCSC nakaschedule nga mag-release ang 10,000 pesos nga cash gift sa idalom ini no sang ato nga expanded centenarians ha. So hibaloon nato no diri sa aton sa Western Visayas, mi ara ba no nga magabaton nga mga lolo kag lola naton edad 80, 85, 90 and 95 years old. Makaupo naton later on mga abyan ang aton nga Regional Director sa NCSC Region 6 si Mama Ann Raponcel o kung si Ma'am Rara Ganso. Istoryahan taman mga ben ang paghiwat no sang aton nga Iloilo Provincial Health Office sang school-based immunization o kon bakuna eskwela. Hindi mga ben no nag-umpisa subong bulan sang Agosto until September kung sa diino plano or tinutuyo sini nga maghatag sang aton man nga booster doses sa aton nga grades 1, 4, and grade 7. Magahatag kita mga benos ang aton nga measles rubella vaccine kagang tetanus diphtheria sa grades 1 and 7, while maghahatag naman kita no sang human papilloma virus vaccine sa aton nga mga babae nga grade 4 learners. Baloon natin later on ang target no kag ano bala kadako nga bulig no para sa aton nga mga estudyante agud nga hindi no or malikawano ang aton nga tipdas makayhan kag syempre no ang cervical cancer. Magahatag
Nakahatag makita sang update kung madumduman ninyo mga biano last time. Ara kita gina suspetsyahan nga kaso sang rabies dira sa Banwa sang Dinglit. Sa diino ining lalaki nagtaliwan, nag-abot na mga biano ang resulta sang iya nga saliva sample. Alin mismo sa ato nga Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Pabati naton later on no ang resulta sang iyaman nga sample kung bala no positibo o kung nag-negatibo sa rabies. Sa ito nita later on ni Dr. Rodney Lamis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Samtang mga biyan magakuha man kita sang live report. Kaupod mga abyan kay Lodi JP na tuhoy no sa pag-launch sang Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan 2024 to 2040. Before anything else mga abyan, magakuha kita na isang pinanaton ka latest nga weather update. Kaupod man no ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyakang linya, si Sir Charlie Depra. Sir Charlie, maayong hapon. Yes, may nga po niya na kinakaulingan sa Pinatay Community number 10 kanyan tao. Gusto 3 sinas nila BDC ito. Alas is kinakaulingan si Tata ng sensor sa mga magasang tripod na siguro yung kinapalabad na pati sa kanya available data. Ira sa 160 kilometro na minahan sa Kitbayat Batanes. May kapasugon nga hangin magalabot sa 155 kilometro per ora mga dito sa sentro. Ay pag madlos naman yung magalabot sa 215 kilometro per ora. Magahula ka pa na atong dahil sa 25 kilometro per ora. Southwest monsoon naman na dati ko sa western section ng Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bago sining nga sistema, ang western Visayas, padayon naka-experience sa magalutang niya kalangitan. Expect na ito may mga scattered yung mga pagbagilat prago nila sa southwest monsoon. Mahina ito pakasarangan niya hangin, padali na bagat na nakatungdan, nagagala sa makanay ito pakasarangan niya pagbalog sa kadagatan. Ang tansapong temperatura nasa 25 at 38 degrees centigrado. Ang daw nagabot lang alas 5:40 dahil sa aga, magatulog alas 6:30 karon sa hapon. Kaya kami natin ako nga sa panahon ni Kandres sa Iloilo pag-asa, Early Debra. Sir Charlie, saan na itong inalauman nga magwa no ining bagyo sa PAR? Yes, expect na ito na posible nga magkuha sa PAR ang bagyong Siguryo sa bumahapon. Pero sir, klaro na to no, wala sang direct effect no ang ining bagyo diri sa aton sa Western Visayas. Yes ma'am, wala sang direct effect in diri sa aton sa Western Visayas. Kung may mga pagulan sa gihapon dahil sa southwest monsoon, may mga pagulan na experience kita mga scattered mga pagulan. May ara kita Sir Charlie no nga major event subong nga hapon no kung sa diino ang aton nga presidente no magahiwa sa isaman ka dako no nga event diri sa aton sa syudad. May winuno kamusta ang aton nga mangin weather? Yes, kung sa hapon, o kung sa bunga hapon, expect natin may mga scattered na mga pagulan na eksperyensyahan, ilabi na sila sa Iloilo, yung may mga thunderstorms kita na eksperyensyahan, mataas ang thunderstorms pagkabot sa hapon. Sir, may we know ang aton nga na-record nga maximum heat index? Yes, yung maximum heat, temperature natin, kung index natin sa 36 degrees Celsius. Ano oras ini siya sir na record kag pila ang aton nga expected subong nga Miyerkules? Yes, as of 12 PM nasa 36 ang pinakataas ang heat index na so far hindi man siya masyado kainit subong pancake dito pa stress kita ako na medyo magalaw na natin na sa karon. Okay, with this Sir Charlie, madamo gyud salamat. Welcome mayong hapon sa diba. There you have it mga biyan, si Sir Charlie Debra, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So ginalauman mag-exit no sa Philippine Area of Responsibility
ang bagyo no karon sa hapon, pero no klaro naton wala kita sang direct nga epekto no or hindi kita directly affected sang siniman nga bagyo. Dino sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:16 p.m. Mga biyan sa aton nga pagbalik. Makaupo na nato no ang aton nga Regional Director sa National Commission of Senior Citizens dili sa Western Visayas, si Ma'am Rara Ganso. Istoryahan naton mga abyan no kung may ara bala diri sa aton sa Western Visayas. Ang makabato no sa cash gift no sa mga kwalipikado nato nga senior citizen sa idanom sang milestone ages from July to December 2020. Bantayan ini mga beno sa pagbalik naton diri sa programa Balita Sosyal. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng reyon ang sining natin. Kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:12 or 1:20 sa hapon. Sige po mga nagapamati ka mo no diri sa programa Balita Sosyal, kag akong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Kaina no mention naton mga biyan ng aton nga National Commission of Senior Citizens. Nagpagawa no sang anunsyo kung sa diin no para sa aton nga mga lolo kag lola nga 80 years old, 85 years old, 90 years old, and 95 years old.
Halino July 1 to December 31, 2024 ang aton mga NSC o NCSC nakapagwa no sa schedule or may ara sa schedule no nga mag-release ang 10,000 pesos na cash gift sa idalom sang aton nga expanded centenarian act. So diri sa aton sa Western Visayas, paloon aton mga abyan no kung diri nakaumpisa na bala kita no sa pag-release sang aton no nga cash gift sa aton nga mga benepisyaryo sang expanded centenarian act. So, kung wala pa san ula-uman ang pag-umpisa, pag syempre no hibaloon man natin kung pila no sa mga lolo kag lola na matalana no nga magba. Madumduman yung mga abyan no every time no nga may ara kita sa mga lolo kag lola sa mga centenarian sa 100 years old. Tinataga naton ini sila no sang cash gift 400,000 pesos. This is on top no or may iba nga mga LGU naton nga nagahatag man sila sang ilaya nga kaugalingon nga cash gift. Pero madamo kita no sa mga lolo kag lola nga tiluyag man tani no nga makabato no despite not reaching no sang edad nga 100 years old. Gusto nila nga ti makabaton man sila kay ti no ining edad mga abyan is worth no i-celebrate. That's why mga abyan ng aton man nga gobyerno nagahatag no sang cash gift for those no nga nag-80, nag-85, nag-90 kag nag-95 years old. Hibaloon naton ini mga abyan no kaupod ang aton man nga regional director sa aton nga NCSC. Dari na mga abyan sa aton nga piyakalinya si Ma'am Rara Ganson, ang aton nga regional director sa NCSC Western Visayas. Hi Ma'am Ra, maayong hapon and welcome back diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, una sa tanan madam salamat Radyo Pilipinas sa sining opportunity to share sa atong pagpalamati sa mga status o updates sa atong National Commission for Senior Citizens. Thank you, good Miss Marian, for this opportunity. Yes. Ma'am Ra, ang aton mga NCSC nagpagwa last time no sang announcement for those nga mga lolo kag lola naton nga nag-80, 85, 90 and 95 years old no halin January or July 1, 2024 to December 31, 2024 ang aton nga NCSC may ara no schedule nga mag-release ang 10,000 pesos nga cash gift. Diri sa aton sa Western Visayas Ma'am Ra no mag-release man bala kita sa mga lolo kag lola naton? Yes, we intend to do releasing o natin distribution ng cash gift sa ating mga lolas and lolos na mag-turn into their milestone age, which is 80, 85, 90, kag 95. Yes, that's very true, no? Kay bumatuig kita nag-umpisa sa atong pagpanagtag kag subong ang budget, subong nga tuig na buwa. So, gikuna nato na yung atong 2025 na nag-80, 85, 90, kag 95. Tapos, kinalagas natin na nag-retro up kita para naman sa itong mga lolo kag lola na nag-80, 85, 90, 95 magaling sa March 17, 2024 onwards. Ang matabo. So, actually, I have the data in front of me. Yes, ma'am. Miss Marian, if I may share, no? So, in January, sinatuig, naghiwat kita sa first quarter nato ng pagpanagtag. Pero amo ni siyang ceremonial payout naton kag natabuin sa February 28, sinatuig. Kag nakahatag kita sa bugos na probinsya sa Aklan, 207 naton ka mga grantees ang nakabaton. Sa province naman, no, amounting to ang sa Aklan, amounting to 2,430,000. Sa province naman sa Antique, 180 kabilog ang atong grantees, amounting to 1,890,000.
Sa bahin sa Capiz, 207 ang atong grantees na nakabaton sa mga total of 2,250,000. Tapos sa syudad sa Iloilo, mayara kita 4, which is equivalent to 40,000. Sa probinsya sa Guimaras, mayara kita 53, equivalent to 530,000. Sa Iloilo province, mayara 421 na naghahatag sa aton sa 4,840,000. Kinsundan ini sa Negros Occidental na mayara 288 in the total amount of 3,060,000. So kung ang taon natin, sa una na palang gid mo payout, January only, no? 2025, napag-work kita sa mga total of 15,130,000 sa buhos ng Western Visayas. Yes. So tapos na sundan pa na from January to March naman, 2025, naging hiwat naman sa April 8 to April 30. No? Sa 2025. So kung ang taon mo, halos yung bilog bulan sa April na nagpagkita, kagde para magdasig na lang, mga balala ko sa total amount na pag-work ni NCSC, there's a total of 40,960,000 na na-distribute natin na cash gift sa ating mga lolo and lola. Tapos, sundan ini sa second quarter na dated March to June 2025 na mga nag-turn 80, 85, 1995, kag inihiwat naman yung pagpanagtag natin magaling July 8 to July 31, 2025. So nagligad lang ang bulan kita nag-end. Kagyara sa total na 67,970,000 na ang ato na panagtag. So, kadamo nagkikita sa mga buligan, tapos sundan pa ini sa aton waitlisted na mga 2024. So, pag natin sa 2024 waitlisted. So, waitlisted sila sa 2024 mag-alin sa bulan sa July 7 and 8 hasta July 31, 2025, no? So, March 17 kita na nagtag hasta sa June 30. Kag nangyari, kita natagaan sa total of 20,160,000. And subuharap kita sa pagproseso sa pag-liquidate agad to, nakang October, makapanagtag na kita sa aton nga second batch, which is July to December 2024 naman. Kag ang nabilin sa aton third payout naman sa year 2025 magaling July to December 2025. So madungay si July to December 2024 na waitlisted. Kagamuman si July to December 2025 na this year. So, siya nga, kailangan gidamo kami liquidate. So, we need ample time for liquidation because we cannot ask for the budget kung hindi kita cleared sa ating liquidation ng mga ginubra pa subong na ginalagas kami ng mga deadlines this month, no? So, para nga tayo yun naman ang pag-distribute sa mga remaining natin for this year and that of the waitlisted na last year. Yes. Ma'am Ra, sa aton yung mga kauturan, no, madamo pa sa gihapon ang nag-file even until now sang ilaman nga claims, no, nga para makakuha sang cash gift? Yes, may nagasulod-sulod pa man, pero may nagasulod man, no, may nag-walk-in, di ko nag-walk-in na ng iba, kini-entertain mo natin, pero gina-explain natin sa ina ang proseso na ang mga application forms, ang ilang submitan ang ilang mga kabanwahanan na mga nalaga-forward sa amon sa mga report na tingog. So, yung tagid, no, if I can
can be allowed to make panawagan. Yes, ma'am. Marian, yes. Uy, paghihit ka sa tanan nato na pagpalamati ng mga lolo kag lola o kung nailing mga pamilya man na nagpamati subong. Sa tanan nato ni lolo kag lola nga nag-turn 80, 85, 90, 95, kag 100. Magaling sa tuwig 2024, no March 17, 2024, hasta na sunod-sunod na mga tinuig. Pwede gid sila magproseso sa ilang mga requirements sa pagkuha sa ilang pag-avail sa ilang cash gift. So, isubmit lang nila sa ilang mga focal persons or MSWDOs na hindi sila sambulig sa mga OSCA, sa ilang mga kabanwanan para na hindi man sila malimitan no? Pag makatagit kita sa ila cash gift, hindi ni siya yung pension, kundi gift ini regalo kag gapanugunan kita kung hindi nila maklaim. Miss Marian. Yes. Miss Marian, mas maya siguro kung makahatag kami sa kopya sa requirements para mag-host mo. Pero ang first nato na ID would be their birth certificate. Ang birth certificate na requirement na number 1 o kung ang national ID nila. In the absence of both, may ara kita secondary IDs na tagduwa-duwa sina will do. So, pwede din ang OSCA ID nila. Magaling sa ilang kabanwanan. Ang ilang national ID pwede man. Tapos, ang picture sa ilang whole body picture. No? Pwede man na gani kung sila ang ilang baptismal certificate na. So, para mas kompleto ang ating list, ipadala pa ka mga post na. Yes. Yeah. So far mo na ating updates ka sabahin sa ating expanded centenarian act na isa ka regalo sa ating national government, of course, under the leadership of our beloved President Bongbong Marcos, kag sa ating chairperson, Dr. Mary Jean Loretche, of the National Commission of Senior Citizens. Yes. Actually, Ma'am Ra, no, muna tani ang next question ko, no, kiti madamo sa mga lolo kag lola naton kung kaysa hindi na makita no ang ilang man nga mga birth certificate, but kung wala sa birth certificate pwede gid ang ilang national ID o kung ang pwede gid ang national ID. Tapos pwede 2 of the following ilang OSCA. Kaya siyempre biglang wala na sila sa senior citizen ID kung wala sila OSCA na membership. Yes, actually, amo na ang isa sa mga naghahatag sa ila senior citizen, amo na ila senior citizen ID, ang OSCA ID. Tapos ang ilang kinalantan whole body picture nila, mga posing nila sila sa ilang mga kapuan, picturean sila sa bilog ng alawas from head to toe nga nagatindog. Tapos, secondary ID would include voters ID nila sa COMELEC o kung nila baptismal man. Ma'am, klaro nato no, kiti ang aton nga mga centenarian nagabaton sang 100,000 pesos. So kung mag-abot ini sa 100 years old ang mga lolo kag lola naton, i-minus ini siya ang 10,000 nga nabaton na nila. Wala, bilog ng 100,000 pesos sina. Kaya muna siyang centenarian cash gift, masadto yara pa sa DSWD. Pero ano pa lang nang nahalin man sa amon, subong. Balikan natin mga biyan sa dili nang madugay no si Ma'am Rara Ganson, ang aton nga Regional Director sa National Commission of Senior Citizens Western Visayas. Yari, nagabalik sa tumpiyakan niya si Ma'am Rara. Sige Ma'am Rara, padayon lang. Yes. Gusto ko lang meron ng ating 100,000 pesos para sa ating 100 years old. Nasa ilo na ina sa aton. Halin sa DSWD. So, nagapabilin sa gihapon, again, nagapabilin sa gihapon sa aton DSWD ang social pension na tag 1,000 pesos kada bulan sa aton lola and lolo. Ara pa inagihapon ang social pension sa atong DSWD. Wala pa inahalin
sa National Commission of Senior Citizens. Ang nahalin lang ang 100,000 pesos para sa 100 years old naton na mga lolo kag lola. Kag tiluhin ka sa liwat, wala ginaiban ang 10,000 pesos sa 100,000 pesos na mabaton sa aton centenarian lolo and lolo. Yes, ayun, klaro sa aton nga mga tagpalamati. Ma'am Ra, no, may isa pa kay ka-question diri, no. For example, no, nagapasa sila sa 2024 apang no ang ilang himata doon nagtaliwan subong nga 2025 wala pa naka-claim sang last year. So pwede pa ni nila sa gihapon ma-claim sa pamilya? Yes, sa deceased beneficiary, may yara kita sa death certificate na ginapangayo, original death certificate, ginapangayo, tama ng certified true copy sa death certificate. Tapos may yara kita warranty and release from liability. May template in ang NCSC, yara naman sa mga kabanwahanan, either notarized lang or signed by the municipal city mayor. Tapos may yara kita special power of attorney, may template na dikto si NCSC o kung 2 or more heirs na may deed of adjudication na may no need of template na for one heir, and then may proof of relationship lang, marriage contract kung iyang spouse, birth certificate kung baptismal, kung bata niya naman ang maklaim. Kung distant relative naman, affidavit lang notarized. Tapos, photocopy sa OSCA ID sa aton na napatay ni mata nga beneficiary, kag photocopy man sa government issued ID sa claimant. Na may naka-affix na 3 ka-specimen signatures niya. Actually, ginalawag ko lang subong, pero araman na tanan sa ilang kabanwanan. They all have a copy of all the requirements because we have oriented them and we have an open communication. No? So, hapos lang na tanan. Nevertheless, i-gamit ka clear copy para ma-post mo iniliwa, Miss Marian. Yes. Siguro Ma'am Ra, no, lastly na lang, no, thank you so much kid sa pag-explain man sa Anton nga mga tagpalamati, no, especially sa aton nga mga lolo kag lola. Siguro Ma'am Ra, no, lastly na lang ang imo nga mensahe sa ila, especially those planning nga magsumite, no, sang ilang nga mga requirements. Yes, hindi sa tanan natin yung mga lolo kag lola, mga pamangkot, gusto ko hindi ka mo makita diri ko nagadiretso ka mo sa akong opisina, ugaling, basi magpabalik-balik ka mo, kay kilalang gid na maagi sa inyong mga kabanwahanan, sa inyong MSWDO, sa inyong OSCA, ang inyong mga application forms para dito pa lang kung may mga kulang kita, mapabali na ka mo kung para madugang ninyo, gilayon, para isa na lang mapagbigbit rin nila, kaya may transmittal na kita na gina-require na permado sa aton nga, sa hilitag-sa-tagsa ng mayor, para makaibalikan si mayor kung kila, yung mga pabalik ka, mga pumuluyo nila, ang nakabato na diri sa aton ng mga cash gift, nga dapat din makadto sa ila, o kung maagiman sa ila OSCA, para ba lang ang atong data, palareho lang wala Miss Marian, kung kisa, lain ang data ni OSCA, lain ang data diri sa NCSC, tapos ang mayor unaware, para palang nangyayari lang kita minusundan, yung panireho lang ang numbers ng ating mga lolos and lolas na nag-avail sa nila benefits o kung sa nila cash gift. And please, this is a good way to marites. Please, pwede nyo ini marites ang maayong mabalita na sa kanan natin ng mga lolo o lola, wala inipili, igado man, may kaya man, magaraming man, bango din cash gift para gid sa tanan. Kaya galang mo blessing na makalabot kita sa milestone age. So, isa ka regalo ini para sa inyo. So, please know that you claim your cash gift because you this is what you deserve. No, you deserve even more. No, just more than this amount. However, kay damo ka mo sa bubog sa Pilipinas,
mula ni Aray sa subong na para matagahan man, kag makaundit man ang tanan na pareho sa inyo na nakalabot sa milestone age. So, ako lang din na, Miss Mariam, kabay pa, na manginaktibo ka mo, mga miyembro sa inyong komunidad. And we know that you are, please know that you are appreciated sa palangga, gid ka mo sa kadamaan, no, kag sa inyong gobyerno man. Wala gid ka mo ginakalimtan, kag ginadungdung yun. Yes. With this, Ma'am Rano, madamo nga salamat no sa siniman nga paghatag no sang komprehensibo no nga impormasyon sa aton nga mga tagpalamati no kag maayong hapon sa imo, Ma'am Ra. Thank you, Gid. Yes, thank you, Gid. Yes, Marian. Thank you, Radyo Pilipinas. Bukas, ang talatapan sa National Commission of Senior Citizens Region 6. Dili kami sa may likod sa GPU Hotel, Tabuk-Suba, Haro, sa kilid sa Philpost. Please feel free to come anytime. God bless everyone. Yes. God bless you, Ma'am Ra. Thank you. There you have it, mga biyan, si Ma'am Ann Rapunzel or Ma'am Rara Ganson, ang aton mga Regional Director sa National Commission of Senior Citizens Western Visayas. So ginahatag na mga biyan no, ang aton nga cash gift sa aton nga mga lolo kag lola nga nakalabot sa edad 80, 85, 90 and 95 years old subong nga tuig 2025. And for those no nga ti nagahulat-hulat no sa mga lolo kag lola naman naton yang halin July to December sang last year no, madungan ini mga biyan ang pag-release. For those naman yang beneficiary naton halin July to December 2025. So 10,000 pesos no kada maglabot ikaw 80 years old and then 85 years old and then 90 and 95 years old nagabaton ikaw sa 10,000 pesos. So klaro ni Ma'am Rara no nga hindi ini siya pag-i-minus sa imo nga pagabatunon once nga maglabot naman ito sa 100 years old. Iti sa idalom sang aton yang nga lady 100,000 pesos ang nahatag no bilang congratulatory nino nga cash gift sa aton nga mga centenary. Kinahanglan mga abyano mag-fill out sang application form kag dapat no may pakita no nga birth certificate. Pero for those nga ti wala no sang birth certificate, balaan naton sang una no may pila kita ka mga lolo kag lola kag may pila makita no na istorya mati hindi nila malocate diin ang ilaya nga mga birth certificate hindi bangod dugay na nagkaladula na nasunog na anod sang baha. So klaro no ang pahayag ni Ma'am Rara, pwede ka mo kagamit sang aton nga national ID o kung iban pa no nga mga primary IDs. Pagkinahanglan no recent mga biyan nga 2x2 ID picture and full body picture. Kamo nino ang pila sa mga requirements para nga di makabaton sang cash. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:44 sa hapon. This time, mga biyan no, istoryahan nato no, or magakuha kita update no, kay last week. Di ara no, nga ginapasuni mga biyan no, nga kaso sang rabies sa banwa sang Dinhe. Nag-ini no, nagtaliwan. Nagabot na mga biyan no, ang iyang confirmatory test result sa Research Institute for Tropical Medicine. Kag-ari mga biyan no, pamatian nato no ang pahayag sang aton man pinuno sa Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office kung balano positibo gid man o kung negatibo sa rabies no ining aton nga pasyente. Pamatian naton mga biyan si Dr. Rodney Labis. Aton matandaan nga sang nagligad nga semana ang isa naton ka disease reporting unit sa hospital nag-report nga may ara sila sang rabies suspect case alin sa banwasang Dingle. Ang pasyente pag-abot sa ospital nakitaan sa mga sintomas sang rabies kang ini nakapasa sa case definition sang surveillance system sa Department of Health for suspected rabies case rason nga gikuhaan man ini sang saliva specimen for confirmatory testing sa hospital and while waiting sa result nag-implementar na nila yun ang LGU sa response measures para nga maprotektahan man ang publiko. Then sinilang nagabot ang resulta nga negative sa rabies ang laway sang pasyente nga gipasa sa RITM.
Tungod sini magakandak sa dugang investigation ang Provincial Health Office kaupo ng hospital na naghandol sa kaso sa patient kag sa Dingli LGU para nga maklaruhan man kita kung ano ang mga posibleng mga rason sa pagkapatay sa pasyente. So ang PHO na ma-coordinate man sa Department of Health regarding sa pag-manage ng data sa patient kaysa subong ara siya gyapon sa surveillance system sa DOH sa rabies suspect case kaya again clinically pasado ini sa case definition sa Department of Health. Yun, there you have it mga Beno, si Dr. Roddy Labis, ang head ng Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. So according kay Dr. Rodney, mga Beno, negatibo sa rabies. Inino ang nagtaniwan diragikan sa banwasang Dingle. Matapos nati nag-abot na no ang confirmatory test result gikan sa aton nga RITM. Pero mga Beno, basi nag-wonder ka mo no nga abalaging kuhaan sang saliva sample. Inino ang pasyente. Kiti hambal ni Dr. Rodney, pag-abot mga abyano sa ospital, nakitaan sa St. Thomas sa rabies ining pasyente. So July 12 mga abyano nakabatsyag ini siya sang pananakit sang abaga kag tiyan. Kaso no nga gindala ini siya sa isa ka balay bulungan ginatagan sa bulong kag laboratory request. However sang July 17 liwat ini siya gindala sa ospital bangod nga ti padayon no sa pag-eksperyensya sa pananakit sang tiyan kag abaga kabudlayan mag-inom sang tubig kag naga-experience na sang hallucination, irritability kag kabudlay sa paginhawa. So because no nga ti dala ini mga abyano nakapasar inino sa case definition sa surveillance system sang ato nga DOH. That's why nga tiging kuan ini siya ya sang saliva o kung laway niya no ginkuha kag amo ining sample ang specimen ginpadala dito sa RIT. However no natukiban or after sang test in conduct laboratory confirmation negatibo. So sa karon magahiwat no ang aton nga PHO sang further investigation ano yan no ang rason nga napatay ini no ang 33 anyos nga lalaki. This time mga Beno, pamatian naman natin liwat si Dr. Roddy Labis magahiwat sang bakuna eskwela o kung school-based immunization paghatag mga Beno sa booster doses sa measles, rubella, tetanus, diphtheria kag human papilloma virus vaccine ang aton nga Iloilo PHO. Pila ang target nato no kag sano ini pagahiwaton pamatian naton si Dr. Rodney Labis. Sang nagligad na si Mana sa naton ka sa supporting unit so sila sa rabies suspect. Ari mga Beno, pamatian naton si Dr. Rodney Labis. Mayong ana ang probinsya sa Iloilo liwat nga mag-implementar sa school-based immunization o kung bakuna eskwela sa mga public schools diri sa probinsya sa Iloilo humalin subong Agosto hasta sa bulan sa September. Ang bakuna eskwela program sa Department of Health and Department of Education nagatuyo nga maproteksyonan ang aton mga learners kontra sa delikado kag makamamatay nga mga vaccine preventable diseases pamaagi sa paghatag sa mga grades 1 and 7 learners sa bakuna kontra measles, rubella, tetanus kag diphtheria kag sa grade 4 female learners naman human papilloma virus vaccine kontra sa cervical cancer. Ang measles, rubella kag tetanus diphtheria vaccines nahatag na ini sang less than 1 year old pa lang ang aton mga kabataan. Sa subong hatagan sila sa additional doses para mapabaskog pagit ang ilang protection kontra sa pagtuhaw sa panamong nga kaso sa vaccine preventable diseases sa aton komunidad. Kag opportunity man ini sa aton mga health workers nga makahatag sa proteksyon sa mga kabataan nga wala gid nakaagi maton sa bakuna halin sa gamay pa. So sa bilog nga probinsya ang aton eligible grade 1 learners for vaccination yara sa 27,231, grade 7 learners 36,278, kag grade 4 female learners 17,114. Ang DepEd personnel, kaupo ng aton mga teachers, magapanguna sa pagpaabot sa mga ginikanan parte sa bakuna eskwela program. Kag buligan nila kita nga makaobra sa master list sa mga kabataan for vaccination kag magka-facilitate sa consent form nga mapirmahan sa ginikanan ug guardians nga nagapanugot nga mabakuna ng ilang mga kabataan.
Kaupod sa aton RHU personnel, ilaplanuhan ang schedule sa bakuna sa mga eskwelahan naton. Ang aton naman health personnel sa RHUs magasuporta sa paghatag sa eksaktong impormasyon sa bakuna. Mag-assessment sila sa mga kabataan antes bakunahan, maghatag sa bakuna sa mga learners base sa master list consent form, kag mga monitor sa mga kabataan nga gibakunahan kag magapasa sa reports sa Department of Health. Sa aton mga ginikanan kag guardians bilang tagapag-alaga, mas maayo gid nga maka-attend kita sa brown na PTA meeting na tungkol sa bakuna eskwela para nga makapamatik kag makapaabot sa mga pamangkutanon naton kung may ara kita gusto pang nga dugang may balang impormasyon. Mas maayo man nga mahatag naton ang mga importanteng impormasyon medikal sa atong kabataan sa RHU personnel para nga makabulig sa ila assessment at bakuna ng bata kagay sa allergies, previous hospitalizations kag kung may ara pa yan ihambal naton. Aton man siguro nga naintindihan man sa atong mga kabataan ang benepisyo nga mahatag sa bakuna sa ila kag sa adlaw sa vaccination schedule. Sigurado naton nga ang mga bata nakapahuway kag nakakaon sa maayo. Ang aton nga bakuna sa bakuna eskwela tanan libre kag inisubok nang effective kag safe para sa aton nga mga kabataan. Gani kung di na pangabay ang mga ginikanan naton na siguraduhon nga aton mga anak makapartisipar sa mga bakuna eskwela para matagaan ang aton mga kabataan sa proteksyon kontra sa delikado kang makamamatay ng mga balatihan nga nagalaptang subong sa ating komunidad. There you have it mga biyan, si Dr. Ronnie Labis, ang head ng Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. So, umpisa subong nga August until September ang aton nung Iloilo PHO, kaupo ng aton nga Department of Education, magahiwat no sa bakuna eskwela. Magkahatagan no sang measles, rubella, and tetanus diphtheria vaccines ang aton nga grades 1 and 7, while no ang mga babae naman naton nga grade 4 learners magabato no sa human papilloma virus vaccine. Yung mga booster doses ang ihatag no, pero for those yang ati wala gid nakabaton hambal no ni Dr. Rodney, oportunidad ini no para nga mabakunahan ang aton kabataan. Ang pasalig no sang aton man nga health department, sang aton nga PHO no, ang bakuna libre kag ini mga abyano effective. So, kung may ara kita no sa pamaagi para mapunggan no ang mga vaccine na preventable diseases. Kao naton ini kahigayon na no nga maka-avail sang libre nga bakuna ang aton kabataan kontra mga masakit. Actually, no, hindi lang Iloilo PHO, kundi ibang pagid naton no nga mga provincial health officers magahiwat man sa school-based immunization. So sa mga nanay dira no kung may kakulba pa kamo kung gusto pagid ninyo no maklaruhan, pwede gid no maka-attend sang meeting o kung makapamangkot sa aton man nga Iloilo PHO. Hindi naton ini mapunggan no mi araya sa mga ginikanan no na nakulbaan sila no nga pabakunahan ang ila bata bago nga di mi ara sa mga misconceptions about vaccines. So para personal no nga maklaruhan, pwede gid makapalapit no sa aton nga mga RHU o kung sa aton nga Iloilo PHO. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:54 sa hapon. Wala na kita mga biyan sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Pantayan no ang aton nga coverage no sa sining events ang aton nga presidente diri sa syudad sang Iloilo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Antes kita magtakop no, luyag naton anay Tamya Wong sang happy birthday. Ang head sang aton nga tech department no diri si Engineer Roy Luica live gid para maka-celebrate sang birthday. Happy birthday kay Sir Roy. At syempre sa iba pagid nga nagasulog sang ilaman nga birthday subong nga August 13. Happy birthday sa iyo. Siyempre, no, belated happy birthday man sa ating anyagman, mga abyano, administrative officer, Tintin Duron Mansay.
isa pag kita katek nga ma-birthday no dito sa Radyo Pilipinas Iloilo sa mga bulan sa Agosto si Sir Alan Defante. Sa liwat, luyag tamang pasalamatan si Ma'am Rara Ganson ng ato nung Regional Director sa National Commission of Senior Citizens Western Visayas. Kag syempre no si Dr. Rodney Labis ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. Thank you man sa atong mga katuwang technical sa studio, Sir Jones Hotahero kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitina. Ako na lang gid mga abyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bansa, hindi kasama dito ang National Capital Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa mga nagkumpletong proyekto, ang mga kalsada,